Basta QC, international level. Naimbitahan si Mayor Joy Belmonte ng UN Women sa Bangkok, Thailand upang talakayin ang Transformative Care Policy and Practice Conference na gaganapin sa Quezon City. Pinag-usapan sa pulong ang pagpapaigting ng mga polisiya para sa mga care worker. Naging panelist din ang alkalde sa Sustainable Development Goal 11 Roundtable Discussion ng Asia-Pacific Forum on Sustainable Development kung saan ibinahagi niya ang mga programa ng lungsod. Sa ikalawang araw, nakibahagi ang alkalde kasama si QC Gender and Development Council Office Head Janet Oviedo sa roundtable on the follow-up on the 4th International Conference on Financing for Development upang talakayin ang pagpapatupad ng Sustainable Development Goals. Dumalo si Mayor Belmonte sa pagbubukas ng 60th National Conference ng Inner Wheel Clubs of the Philippines na ginanap sa Soler Resort North. Itinampok rin dito ang isang photo exhibit. Nakatanggap ng allowance sa kabataang atleta at coaches mula sa lokal na pamahalaan bilang suporta sa kanilang pagsabak sa NCR Palaro 2026. Bida at panalo sa edukasyon. Overall champion ng Schools Division Office of QC sa 2026 Regional Festival of Talents sa Cuneta Astrodome. Patunay ang tagumpay na ito sa kahusayan ng mga mag-aaral at sa kalidad ng mga proyekto ng lungsod sa edukasyon. Nagwagi ang mga mag-aaral mula sa Lagro High School, Quezon City Science High School at Quirino High School sa Himig ng Pag-ibig QC Youth Choral Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month 2026. Safe space para sa kabataang Q-Citizens. Sama-samang nakiisa sa QC Safer Internet for Children 2026 ang student leaders, magulang, internet service providers at kawani ng lokal na pamahalaan. Layo nitong palakasin ang kampanya sa digital safe space para sa kabataang Q-Citizen. Nakiisa ang mga estudyante sa reading session tungkol sa kulturang Lanang Way na ginanap sa Quezon City Public Library. Tuloy-tuloy ang clearing operation ng Traffic and Transport Management Department sa iba-ibang barangay upang tugunan ang mga illegal parking at road obstructions sa lungsod. Nag-alay ng bulaklak ang pamahalaang lungsod sa People Power Monument bilang pagunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.